asawa ni Marcoleta, konektado sa mga diskaya. Marcoleta, ito pala ang dahilan kaya umano tila pinoprotektahan ng mga diskaya. Usap-usapan ngayon sa social media ang tila nakakabahalang detalye na nagpapakita ng umani koneksyon ng senador na si Rodante Marcoleta sa mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya na sangkot sa mga anomalyang flood control projects ng DPWH. Dahil dito, lalong lumalakas ang hinala ng publiko kung bakit tila sobra ang pagtatanggol ng senador sa mga diskaya. Matatanda sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Senador Marcoleta. Nagsimula ang komprontasyon nang questionin ni Marcoleta ang naging payag ni Lacson sa isang panayam, kung saan sinabi nito mas karapat dapat ilagay sa Witness Protection Program si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kaysa sa mag-asawang diskaya. Sagot naman ni Lacson, malinaw na ang sinabi sa panayam ay kanyang personal opinion at wala itong kaugnay sa formal na deliberasyon ng committee. Gayunpaman, iginit ni Marcoleta na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee noon, ang tanging pinayagan lang niyang remedyo para sa diskayas ay ang pag-apply nila sa Witness Protection Program kung sakaling kwalipikado. Ngunit hindi kumbinsido si Lacson at muling tinanong kung bakit tila pinoprotektahan umano niya ang mga diskaya. Samantala, lumutang naman ang bagong impormasyon na lalo pang nagpasiddi ng espekulasyon. Batay sa mga dokumento na kalap ng Bilyonaryo News Channel, may direktang ugnayan ang asawa ni Marcoleta na si Edna Marcoleta sa mga kumpanya ng insurance sa ginamit ng diskayas para sa kanilang mga kontrata. Noong 2022, personal umanong humarap si Sara Diskaya kasama ang regional manager ng Stronghold Insurance kaugnay ng isang bond obligation. Nakalista sa board of directors sa parehong kumpanya si Edna Marcoleta, na ngayon ay chairman ng audit committee at membro ng corporate governance and related party transaction. Bukod dito, kabilang din siya sa 2023 board of directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation at nagsilbing bilang non-executive director mula pa noong 2016. Ayon sa record, ang Milestone ang naglabas ng 19.29 million retention money bandong 2024 para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga asawang diskaya. Ang band na ito ay kaugnay ng 19.29 million flood control projects sa Sitio Dike, Naujan Oriental, Mindoro. Ngunit ang puntahan ng team ni Lacson ang mismong lugar, natuklas ang walang aktwal na proyekto roon kahit nakalista bilang completed sa DPWH website. Ang proyektong ito ay kabilang sa mga binusisi ni Lacson dahil sa laki ng pondong inilaan, ngunit patuloy pa rin binabaha ang naturang lugar. Lumabas rin na may iba pang umano'y Agila project sa Oriental Mindoro na nagmula sa congressional insertion, bagay na itinanggi ni Representative Arnan Panalican. Ngunit nakitang dumalo si Panalican sa isang ribbon cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro noong 2024 na nagpapatibay pa ng mga spekulasyon. Samantala, inulan naman ang samsaring reaksyon mula sa netizen ang impormasyong ito. Marami ang naniniwala na may direktang kaugnayan nga ang senador sa mga diskaya, kaya napaka-protective umano ng senador sa mga diskaya. Sa ngayon, wala pang komento si Senator Marcoleta sa mga alegasyon ng conflict of interest dahil sa partisipasyon ng kanyang asawa sa mga kumpanyang at transaksyon ng diskayas.